Noong araw na iyon, akala ko magiging ako ang pinakamasayang babae sa mundong ito. Ikaw, Jen Minyu, handa ka bang magpakasal kay Ginoong Kim Chuan hanggang sa huli? Opo. Pero sa araw ng kasal ko, ang sarili kong kapatid, ginawa akong pinakamalaking makasalanan sa mundong ito. Pakasalan mo siya. Singhe. Huwag kang gagawa ng anumang kalokohan. Anong nangyari kay Singhe? Nasa rooftop si Singhe, nagbabanta na tatalon. Ha? Kim Chuan. Singhe. Kuya Wing Chuan. Ikaw ang pinakagusto ni Singhe. Alam ko. Singhe, kumapit ka lang. Magiging maayos ang lahat. Hihintayin kita sa labas, Singhe. Dali. Tay. Nay, ang kapatid ko. Tama ang sinabi ng master. Ikaw ay malas sa pamilya. Nang nasa tiyan pa lang kita, namatay na ang kuya mo dahil sa'yo. Pahirapan mo na naman ang kapatid mo. Gusto ko lang sanang magtanong. Jiang Mingyu. Ang kapatid mo, nasa operating room pa rin siya ngayon. Pwede bang tumahimik ka muna? Doktor, kumusta na po siya? Wala na sa panganib ang buhay ng pasyente. Ngunit may pisala ang kanyang mga internal organ. Bukod pa rito, mayroon siyang depresyon. Hindi niyo ba alam? Para maiwasan ang pasyente na gumawang matinding bagay, hindi na siya pwedeng ma-stress pa. Sige po. Salamat, Doktor. Kumusta ka, Singhe? Kinchuan, saan ka pupunta? Alagaan ko si Qing. Ngayong gabi. Pero ito ang aming wedding night. Yu. Kapatid mo si Qing. Magkasama tayong lumaki. Alam mo yan. Pero dahil sa akin, hindi ako pwedeng maging makasarili. Kaya. Ibig mong sabihin makasarili ako. Tama ba? Ang tungkol sa atin, pag-usapan na lang natin mamaya. Mamaya? Huwag ka munang pumunta sa ospital pansamantala. Natatakot ako pag nagising si Qing, lalala ang kanyang kondisyon. Paano naman ako? Alam niyo lang na may depression si Xing. Pero hindi niyo alam na mas malala pa ako sa kanya. Jiang Mingyu. Ibigay mo na si Kim Chuan sa kapatid mo. Pa. Alam niyo ba ang sinasabi niyo? Hindi naman bagay si Kinchuan. Bakit ko siya ibibigay? Dahil lang gusto siya ng kapatid ko, kailangan ko na siyang isuko. Bago tumalon si Singhe, paulit-ulit niyang sinisigaw na gusto niyang pakasalan si Kim Chuan. Hindi mo ba kayang tuparin ang isang hiling niya? Noong ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng kuya mo, dapat pala ay ipinalaglag na kita at hindi ka na inalagaan. Mula pagkabata, ganyan na kayo. Lahat ng gusto ng kapatid ko, ibibigay niyo. Pero ni minsan, hindi niyo ako tinanong kung ano ang gusto ko. Pa. Ma. Anak niyo rin ako. May depression ang kapatid mo ngayon. Kung magising siya at mag-isip na naman ng masama, paano? Gusto mo na naman siyang piliting magkakamatay. Andaan mo to. Bukas ng umaga, sabihin mo kay Singhe na hindi mo napakakasalan si Kim Chuan. Kung hindi, Emmy, ara na. Kinchuan. Pinuntahan ako ni na mama at papa kanina. Pinapabigay ka nila sa kapatid ko. Pero anak din nila ako, di ba? Bakit nila ako ginaganito? Jiang. Ang kapatid mo ay nakahiga sa ospital, walang malay. Bakit hindi ka na lang? Magpakatino? Pumayag ka na lang muna. Ano ba ang mawawala? Kapatid. Minsan naiinggit talaga ako sa'yo. Lahat sila ay nasa panig mo. Ako lang, mula pagkabata, wala akong nakuha. Bakit ka nandito sa ospital? Hindi ba sinabi kong huwag kang pumunta? Gusto ko lang tanungin ang kapatid ko, bakit kanya inagaw sa akin? Yue, hindi ba sinabi ko na sa'yo dati na pansamantala lang ito? Doktor! Tira. Aba. Naglakas loob kang pumunta sa harap ng higaan ng kapatid mo nang hahamon ka pa. Kung may mangyaring masama kay Singhe, sasama ka sa kanya. Tama na. Bakit kayo nag-aaway dito?
Huwag ninyong istorbohin ang doktor. Doktor. Kumusta po si King? Gising na ang pasyente. Kailangan niya ng ganap na katahimikan ngayon. Huwag kayong maingay kapag pumasok kayo. Salamat, Doktor. Tsing, gising ka na sa wakas. Kinchuan, nakabalik ka na pala. May gusto akong pag-usapan natin. Pagkatapos lumabas ni Qinghe sa ospital, mananatili siya rito ng ilang panahon. Sabi ng doktor, makakatulong ang bagong kapaligiran para sa kanya. Na gumaling. Kaya, gusto mo akong lumipat. Pansamantala lang. Nagarkila akong bagong bahay para sa iyo sa labas. Hayaan mo siyang manatili rito ng ilang panahon. Kinchuan, ito ang bagong bahay ko. Bakit ko ito ibibigay sa kapatid ko? Ano siya? Ang tunay na asawa? Kung gayon, ano ako? Ako ba ang itinatago mo? Ang kabit mo? Yue, magpakatwiran ka naman. Si Qingin gayon Yue, magpakatwiran ka. Si Qingin gayon hindi pwedeng ma-stress. Alam mo ba, magtiis ka lang muna. Kapag bumuti na ang kondisyon niya, lilipat na siya pabalik. Pagkatapos, pwede ka nang bumalik dito, di ba? Kinchuan, ito ang bagong bahay ko. Bakit ako ang aalis? Ano ako sa'yo? Ang kabit mo na itinatago mo sa labas? MS Jiang, nasa matinding pag-alala ka ngayon. May nangyari ba sa bahay? Ang kapatid ko, nagpakamatay siya. Sa araw ng kasal ko. Ngayon, lahat ng tao sa bahay ay sinisisi ako. Bakit hindi ko raw ibigay sa kanya ang fian ko? MS Jiang, sa totoo lang, sa mga tao ng pagkakakilala ko sa iyo at sa pamilya mo, mayroon din akong pagkaunawa. Ayoko, huwag ka munang makipag-ugnayan sa kanila. Maari kang magbakasyon para makapag-relax. Pero kung aalis ako, ang fian ko at ang kapatid ko ay magkasama sa iisang bubong. Hindi ko sila mapagkakatiwalaan. MS Jiang, sa totoo lang. Sa kalagayan mong gayon, kung makaranas ka pa ng counting stress, maari kang bumagsak. Ang kailangan mong gayon ay mag-relax. Ate, nagbigay akong problema sa iyo. Ete, galit ka pa rin ba sa akin? Sa totoo lang, hindi ko naman kailangang lumipat dito. Pwede kong sabihin kay Kuya Winkyuan. Singhe, walang tao dito. Huwag ka nang umarte. Tulad ng pusa na paborito ko noong bata pa ako. Akala mo ba hindi ko alam kung paano ito namatay? Ete, hindi ko alam ang sinasabi mo. Mula pagkabata, alam kong hindi mo ako gusto. Pero paano mo nagawa yan? Ting! Kuya Winkyuan. Kanina lang si Ete. Umalis na lang bigla. Nag-alala ako sa kanya. Ting! Ikaw gayon. Huwag mo na siyang intindihin. Ang pinakamahalagang gayon ay alagaan mo ang sarili mo. Huwag mo nang isipin ang iba. Okay? Esan, Kuya Winkyuan. Ngayon, ako ang kapatid. Hindi magtatagal, ako na ang magiging asawa mo. Ngayon, mag-enjoy ka na lang sa sorpresa na ibibigay ko sa'yo. tama. Gusto kong mag-book ng flight papuntang Yunnan sa susunod na linggo. Salamat. Sino yan? Delivery. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Kumain ka nito. Singhe, kumain ka pa. Tikman mo to. Isem, Kinchuan. Sagutin mo ang tawag. Pakiusap, sagutin mo ang tawag. Pakiusap, sagutin mo ang tawag. Kinchuan, sagutin mo ang tawag. Pakiusap, sagutin mo ang tawag.
Pakiusap, sagutin mo ang tawag, please. Kuya Wing Chuan, sandali. Magdala tayong pagkain, bisitahin natin si ate, di ba? Sag. Bakit pa pupunta? Hindi ba siya marunong magluto para sa sarili niya? Mama, huwag ka namang ganyan. Si ate, matagal na siyang hindi nakakakaing luto mo, at namimiss ko rin siya. Sige, sige, sige. Pumunta na kayo. Sagutin mo na ang tawag. Kuya, kumain ka pang marami. Nakakainis. Sagutin mo na ang tawag. Pakiusap, tigilan mo na ako. Nagtatago ka pa rin? Pakiusap, tigilan mo na ako. Tigil. Chiyu. Dinalhan kita ng pagkain. Chiyu. 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 Ate, anong nangyari sa'yo? Sino ka? Bakit ka nandito? Kayo ba ang pamilya ng babaeng ito? Ako ang fiank niya. Sino ka? Nakita ko lang ang ingay sa tapat. Narinig ko ang ingay dito, kaya pumasok ako. Pagkapasok ko, nakita ko ang salarin na dinadaganan ang babaeng ito, may masamang balak. Salamat. Walang anuman. Mukhang hindi maganda ang kalagayan niya. Samahan niyo muna siya. Yue, patawad. Ayos na. Kinchuan. Kanina nang tawagan kita, nasaan ka? Nasaan ka? Patawad. Magkasama kayong pamilya, di ba? Noon, akala ko. Tumatawag ako para humingi ng tulong sa'yo. Kinchuan. Iyon ay tawag ko para humingi ng tulong. Paano mo nagawa na hindi sagutin ang tawag ko? Bakit? Patawad. Bakit mo nagawa sa akin ito? Bakit? Patawad talaga. Ngayon, nabigo ka ha? Siyempre hindi. Bibigyan kita ang 500,000. Bibigyan na lang kita ang 100,000. Para sa pagod mo. Sige, ganoon na lang muna. Ang kawawa kong ete. Ngayon, ang kapatid mo ay may mabuting puso. Inayos niya para sa iyo ang isang malakas na lalaki. Pero hindi mo pinahalagahan. At tiniligtas ka pa ang kapitbahay. Emye, sa susunod, wala na kang ganoong swerte, ha? Ikaw dito, gumagawa ka ng ganitong eksena. Para kanino? Mama. Mama, masakit ako. Huwag kang lumapit. Nandidiri ako sa tuwing nakikita kita. Ma. Ano na sinasabi mo? Marumi ka na. Hindi ka nakaapat-dapat kay Kinchuan. Bakit? Emie, may gana ka pang tanungin ako kung bakit. Ikaw mismo ang hindi nag-ingat sa sarili mo. Kaya muntik ka nang gahasain ng iba. May gana ka pa ring tanungin ako kung bakit. Ang layunin ko sa pagpunta rito ngayon, gusto ko lang na, huwag mo nang guluhin si Kinchuan. Si Kinchuan, mas mahalaga na samahan niya si Tsinghe. Huwag kang makunwari rito na kawawa ka. Mama. Si Jiang Xinghe lang ba ang anak mo? Ano naman ako? Marumi ka na. Hindi ka nakaapat-dapat kay Kinchuan. Marumi ako. Hindi ka rapat-dapat kay Kinchuan. Lola. Yuyu, anong ginagawa mo? Ako. Nagbabasa ako. Kailan ka uwi ngayong taon? Hinog na ang mga lukwat sa harap ng bahay.
Naghihintay kaming kainin mo pag uwi mo. Lola, susubukan kong umuwi. Tandaan mo, iwanan mo sa akin ang matatamis. Sige, iwan ko lahat sa'yo. Tandaan mo, pag uwi mo, dalhin mo si Kinchuan. Paborito niya ang lokwat. Sige na, hindi na ako magtatagal. Pakainin ko na ang mga manok, ha? Lola, ikaw pala. Estudyante ako ni Iarchia. Umalis siya para mag-aral sa ibang bansa. Ako muna ang papalit sa loob ng ilang araw. Ah. Noong nakaraan, salamat sa pagtulong mo sa akin. Sa ibang araw, ililibre kita ng hapunan. Sige. Pero sa tingin ko, mas kailangan mo. Ngayon ang aking paggamot kaysa sa hapunan. Nasaan ang hair clip ko? Kuting. Ate, anong nangyari sa'yo? Anong ginagawa ninyong dalawa dito? Anong nangyari sa pusang yan? Patay na ang kuting. 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 Anong nakita mo? Jiang Mingyue, hindi maganda ang kalagayan mo ngayon. Iminumungkahi kong maghanap ka ng isang tao na pinagkakatiwalaan mo. Sabihin mo sa kanya ang lahat na nasa puso mo sa mga nakaraang taon. Hayaan mo siyang samahan ka ng madalas. Kinchuan, Kuya Winkuan, huwag kang ganyan. Jiang Xing. Anong ginagawa ninyo? Kuya Winkuan, hindi natin dapat saktan si Ete. Kuya Winkuan, bitawan mo ako. Bab. Alagaan kita. Gusto rin kita. Kuya Winkuan, sinasaktan mo ako. Chi. Mahal kita. Huwag. Kuya Winkuan, bitawan mo ako. Ete. Kaya kong ipaliwanag, hindi ito ang nakikita mo. Kinchuan, Ete, hindi ito ang nakikita mo. Chi. Kaya kong ipaliwanag. Lasing lang ako. Pagkatapos. natuklasan mo na ang totoo mong mahal ay ang kapatid ko, tama ba? Hindi, Jui. Chi. Makinig ka sa paliwanag ko. Hindi ito ang inisip mo. Lasing lang ako. Kailangan mong maniwala sa akin, Yui. Masyado akong naniwala sa iyo, Kinchuan. Marumi na ako. Paano ako magiging kasing dalisay ng kapatid ko? Chi. Wala akong ginawang masama sa iyo. Mahal kita. Maniwala ka sa akin. Pakiusap. Huwag mo na akong sundan, Kinchuan. Ganito na lang. Kailangan kong mapag-isa para makapag-isip. Chi. Kuya Winkuan, huwag mo namang saktan ang sarili mo ng ganyan. Pwede akong magpaliwanag kay Ete. Wala namang nangyari sa atin na hindi dapat mangyari. Magpapaliwanag. Paano tayo magpapaliwanag ngayon?
1, 2, 7, 6. Bakit mali? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Bakit? Ano bang nagawa kong mali? MS Chang, pasensya na sa pagiging prangka ko, pero hindi makakatulong sa kondisyon mo ang pag-inom. Ibigay mo sa akin. MS Chang, kung masama ang pakiramdam mo, maaari kang maligo ng mainit na tubig at matulog ng mahimbing. Dahil bukas ay bagong araw na naman. Hindi ka ba ang psychologist ko? Bakit hindi mo ako tanungin kung ano ang nangyari? Ano ang password? 1, 2, 4, 7, 6. Pwede nang pumasok. MS Chang, ako ang psikologist mo. Pero sa tingin ko, sa pagkakataong ito, ang kailangan mo ay isang masinsinang pagtulog. Maging mapagmahal ka muna sa sarili mo. Iyon ang tunay na susi para gumaling ka. Juyu, kailangan kitang makasap. CJ, anong gusto mong pag-usapan? Pag-usapan natin ikaw, ako, at si King. Sabihin mo. Noong gabing yon, nakainom ako dahil sa pakikipagkita ko sa mga kliyente. Tapos, tumawag sa akin si King. Sabi niya masakit ang dibdib niya. Kaya ako napunta roon. Kung hindi Pwede bang naman diretsuhin gagawin mo yun. na? Kinchuan. Halimbawa, paano kayo nagyakapan? At paano mo siya natatawag na baby? Yue, wala akong pakialam kung naniniwala ka o hindi. Akala ko ikaw ang kayakap ko. Tapos ka na ba? Sige, samahan mo na ang little star mo. May ihahanda pa akong leksyon, kaya hindi na kita ihatid. Matagal na tayong dalawa, hindi lang ito ng 1 o 2 taon. Sa tagal nating nagsasama, wala man lang ba kahit konting tiwala sa pagitan natin? Ang pundasyon ng tiwala. Ang pundasyon ng tiwala sa pagitan natin, hindi ba't galing kay Jayang Singhe? Chia, Pinagkaitan ba kita ng pagkain? O pinagkaitan ba kita ng damit? Ang pamilya Jiang, nanganak ng isang tulad mong, walang utang na loob, maghapon kang nagpapanggap na kawawa, para kanino? Sinabi na ng kapatid mo, na walang nangyari sa kanila ni Kinchuan. Ano pa bang drama ang ginagawa mo? Ma, Huwag mo akong tawaging ma. Wala akong anak na tulad mo. Hindi ako nanganak ng isang tulad mong, walang utang na loob. Yue, ang kapatid mo, dahil dito, umiiyak na ng ilang araw. Alam mo, may depression na siya dati pa. Kung ganyan ka, at bumalik ang sakit niya, ano na lang ang mangyayari? pa. Bakit pakiramdam ninyo, kasalanan ko lahat? Anak niyo rin ako. Pwede ba kayong maging patas? Si Jayang Singhe at Kinchuan sa bagong bahay ko. Sa kabila ng ginawa nila, hindi niyo sila sinisisi, ako pa ang sinisisi niyo. Anak niyo rin ako. May puso ako. Nasasaktan din ako. Tigilan mo na nga. Sa kawalan mo ng hiya, kapag lumabas ka, huwag mong sabihing anak kita. Ikahihiya ka namin ng tatay mo. Ulitin ko sa'yo, bukas, humingi ka ng tawad kay Singhe. Kung magkasakit si Singhe dahil sa'yo, alam mo ang kaya kong gawin. Hoy, Edgu, may sigarilyo ka ba? ako na. Ang hirap naman itong sigarilyo. Bakit ang dami pa rin gusto nito? Kung mahirap, huwag mo nang sigarilyuhin. Gagamutin ko ang sugat mo. Medyo masakit ito mamaya. Tiisin mo lang. Gaano ba kasakit? Salamat, Edgu. Ang nobyo ko at ang kapatid ko nagkarelasyon sa likod ko. Pinapatawad ako ng nanay ko sa kapatid ko. Binato pa niya ako ng mangkok. Ako ang puno ng sugat pero ako pa rin. Bakit lahat hindi mo man lang ako makita? MS Jiang. Tinanong mo ako kanina sa balkonahe, bakit ang hirap humitit ng sigarilyo, pero marami pa ring tao ang hindi makawala dito. Dahil kapag nasanay na ang mga tao dito, mahirap nang tumanggi.
Ang dahilan ng pag-iral ng sigarilyo ay para mas maraming tao ang makaramdam ng kasiyahan. Ibig mong sabihin, Kung hindi mo matiis ang amoy ng usok, bakit hindi mo subukang patayin ito? Tulad ng ginawa ko kanina? may kailangan ba sa akin ang direktor? May kailangan ba kayo? Kahapon, pagkatapos mong ilabas ang mga bata para sa aktibidad, pumunta ang nanay mo sa eskwelahan. Sinabi niya sa mga guro na ikaw ay walang hiya. At muntik ka ng gahasain. Ano? Gayon, lahat ng magulang ay nagpetisyon na huwag ka nang magturo dito. Natatakot silang masamang impluensya ka sa mga bata. Director, kaya kong ipaliwanag. Yuyu, alam ko kung anong klaseng tao ka. Alam ko, pero ang tsismis ay hindi kayang kontrolado. Kaya, patawad. Ay, Yuyu, nandito ka na pala. Hindi naman kita pinabalik. Bakit ka pumunta sa eskwelahan ko? Para magkalat ng chismis, alam mo ba? Dahil sa'yo, nawalan ako ng trabaho. Baka nagkakamali ka lang kay mama? Hindi kita kinakausap. Galit ka pa rin ba sa akin? Kinu-question mo ba ako? Sinabi ko na sa'yo, kung hindi mo ako bibigyan ng kapayapaan, hindi rin kita bibigyan ng kapayapaan. Ikaw ang aking ina. Wala akong pagpipilian. Pero mas gugustuhin ko pa na hindi ako naging anak mo. Simula ngayon, hindi na ako babalik dito kahit isang hakbang. Ituring niyo akong masamang anak o patay na ako. Pero huwag na huwag niyo nang pakikialaman ang buhay ko. Yuyu, may hindi pagkakanawaan lang dito. Pwede namang maghanap ng ibang trabaho, di ba? At ikaw, Kinchuan. Tapos na ang kasunduan natin. Kung gusto mong pakasalan si Jayang Singh, bahala ka. Binabasbasan ko kayo. Maging maligaya sana kayo habang buhay. Teka, gusto mong kumalas sa amin? Magbigay ka ng 5 milyong piso. Kami ang nagpalaki sa'yo. Hindi ba kailangan ng pera? Ikaw na walang hiya, maaming paan para kumita ng pera. Tama na. 5 milyon lang naman, di ba? Ako ang magbabayad. Kinchuan, ikaw, huwag kang padalos-dalos. Ito ang pamilya ko. CJ, hahanapan ko ng paraan ang 5 milyong ito para ibigay sa inyo. Sa araw na ibigay ko sa inyo, ipapapublish ko sa pahayagan ang pagputol ko ng ugnayan. Safe. Bibigyan kita ng 6 na buwan. Kung hindi mo magawa, alam mo ang kaya kong gawin. Yuyu. Yuyu. Pwede bang huwag ka munang ganyan? Galit lang ang sinasabi niya. Umakyat tayo at kasapin ng maayos si Tito at Tita. Pwede ba? Bitawan mo ako. Kung ayaw mong pag-usapan, ako na ang magbabayad ng 5 milyon. Sa anong dahilan mo naman ako bibigyan? Hindi na tayo magkasintahan. Ayokong tumanggap ng limos. Alam ko ang ibig sabihin niyan. Jayang Mingyu. Kailangan mo ba talagang maging ganyan kalamig sa akin? Markin, sobra ka naman. Wala tayong koneksyon, kaya paano naman ako magiging malamig? Ikaw at si Jayang Singh, ang bagay na bagay, isang perpektong peres. Nga pala. Sa mga susunod na araw, lilipat na ako sa bahay na nahanap mo. Yuyu. Matagal na tayong hindi nagkita. Gyu. Miss Jayang. Kumusta ang pakiramdam mo kamakailan? Matagal ka nang hindi pumupunta sa klinika. Pupunta ako sa lalong madaling panahon. Mabuti. Ka. Salamat. Sa pagliligtas sa akin sa panganib at pagbibigay sa akin ng direksyon. Mula sa iyo, natutunan ko. Marami talaga akong natutunan. Ang daan sa hinaharap, susubukan kong lakarin mag-isa. Esan. Kuya Kinchuan, alis ka na ba talaga? May nagawa ba akong mali? Wala, Tsing. Lahat ng ito. Problema ko. Sa totoo lang, nitong mga nakaraang araw, marami akong napag-isipan. Ako ang nagkasala kay Wei. Ako ang nagkasala kay Yuyu. Hindi ko rin alam kung bakit naparito ako sa puntong ito. Binigo rin kita. Kuya Kinchuan, huwag na huwag mong sasabihin sa akin ng pasensya na. Alam ko, para akong third party ngayon. Pero hindi ko mapigilan ang puso ko. Tsing.
bitawan mo ako. Kuya Winkuan. Lagi akong naiinggit kay ete. Pero boyfriend ka niya. Kaya kailangan kong itago ang damdaming ito sa puso ko. Pero ngayon, tapos na ang engagement ninyo. Bakit hindi tayo pwedeng maging magkasama? Kuya Winkuan. Kunin mo na ako. Tsing. Kapatid Kira. Niyayakap mo ako at hinahalikan. Tinatawag mo akong Babi. Bakit hindi mo sinabing kapatid mo ako noon? Kuya Winkuan. Hinding-hindi ko nahahayaang bumalik ka kay Jiang Mingye. Jiang. Pwede mo pa ba akong patawarin? Pinagbigyan ko na kayo. Ano pa ba ang gusto ninyo? Kailangan niyo pa ba akong patayin para lang sumaya kayo? Jiang Mingye. Matutuwa ako kung mamatay ka. Pero mas masaya ako kung masahol pa sa kamatayan ang buhay mo. Jiang. Nag-alala talaga ako sa'yo. Si Qinghe, kahit mahina ang katawan, hinahanap ka niya, alam mo ba? Kahit mahina ang katawan niya. Ano? Kailangan ko pa ba kayong pasalamatan? Huwag na kayong mag-away. Kasalanan ko. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Sa simula pa lang, hindi ko na dapat nagustuhan si Kuya Qingquan. Para hindi ko siya nabigyan ng problema. Masyado ng maraming masamang ginawa si Jiang Xinghe. May karma talaga. Jiang Mingyue, sapat na. Oh, Tsing. Kanina sa sasakyan, nakita ko kayong tatlo. Yung kapatid mong pa-victim, ang galing mag-arte. Bakit hindi ka na lang sumali sa talent show para mag-debut? Baka hindi naman niya gusto yun. Kung hindi, best actress na siya agad. Ay nako, kayo po, nagsalita rin sa wakas. Buong gabi kayong tahimik. Ay, maging maayos ka naman. Ganyan ka dapat. Mas maganda tingnan kapag nakangiti ang isang dalaga. Bakit mo pa kailangang magpakamatanda? Edgu, pwede mo ba akong tulungan na maghanap ng tirahan? Yung tinitirhan ko ngayon kay Kinchuan pa rin. Ayoko nang manatili dito. Sige, ako na bahala. Sing, Singhe ko. sing. Natakot ako sa'yo, anak. Kung may mangyari sa'yo. Paano ako mabubuhay sa natitirang buhay ko? ma, okay lang ako. Huwag mong sisihin si Ete. Ano na naman ang kinalaman ni Mingyu dito? Wala po, ma. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Jiang Dacheng. Ikaw at si Kinchuan, bantayan ninyo ng maigi si Singhe dito. Alis muna ako. Ma, Ang lakas ng loob mo. Naglakas loob kang saktan ang kapatid mo. Inatake siya sa puso. Hindi ko maintindihan, pareho kayong galing sa isang tiyan. Pero bakit ang laki ng pagkakaiba ninyo? Tapos ka na bang magmura? Kung tapos ka na, pwede ka nang lumabas. Pui. Ito ba ang bahay mo? Bahay ito ni Kinchuan. Kapag kinasal na si Kinchuan at Singhe, kailangan mong umalis ito. Hello, Jueyu? Aalis na ako ngayon. Nalinis ko na ang loob ng bahay. Palitan mo na lang ang password. Jueyu, huwag ka munang. Hintayin mo ako sa bahay. Pauwi na akong gayon din. Kuya Winkuan, lagi kang nagdadalawang isip. Ayos lang. Ako na ang pipili para sa'yo. Kailangan ba talagang ganito? Tayong dalawa. Hindi ba tayo pwedeng mag-usap ng maayos? Ano pa ang pag-uusapan? Pag-usapan kung bakit ko na naman pinagalit ang kapatid mong siksing at napunta na naman sa ospital. Pag-usapan kung bakit ako walang utang na loob.
Kumalma ka nga, Mingyue. Ang pinag-usapan kong gayon ay tungkol sa ating dalawa. Ito ay tungkol sa ating dalawa. Ang problema ay sa ating dalawa. Pero kailan mo ba ako inisip? Maliban kay Lola, sino sa inyo ang nag-isip sa akin? Hindi ganyan yan, Juiyue. Maghiwalay na tayo. Anong sabi mo? Sabi ko, maghiwalay na tayo. Dahil lang kay Xing? Mula simula, hindi mo talaga ako naintindihan, Qin Chuan. Ang problema natin ay hindi kailanman si Jiang Xing. Jiang Mingyue. Kung lalabas ka sa pintong yan, tapos na tayo. CJ, Jiang Mingyue. Jiang Mingyue. Bakit hindi mo ako maintindihan? Halika, imulat mo ang iyong mga mata. Edgu, napakaganda ng bahay na ito. Pero ako talaga, wala akong sapat na pera para pambayad ng upa. Ano kaya ang gagawin ko? Paano kung ganito? Ikaw ang maghanda ng hapunan ko araw-araw. Pagkatapos ng trabaho, dito na ako kakain. Hindi ba malayo ang pinagtatrabahuhan mo dito? Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Nagbukas ako ng bagong klinika malapit lang dito. Hindi magkaiba yan. Ang dami mo nang naitulong sa akin. Ang paghahanda ng hapunan mo, walang problema yan. Ganito na lang. Babayaran ko muna ang upa mo sa loob ng 3 buwan. Paano naman ang natitirang 9 na buwan? Susubukan kong ibigay sa'yo sa loob ng 3 buwan. Intindihin mo na lang ako dahil kakahiwalay ko lang. Ay, naghiwalay kayo? Oh. Pasensya na. Anak, bumalik ka sa katinuan. Bakit? Ako nga ang dapat magtanong sa'yo kung bakit. Mula nang pumasok ka, nakangiti ka na diyan. Bakit? Naghiwalay ba ang babae? Paano mo nalaman? Maliban sa hiwalayan ng babae, ano pa ba ang dapat mong ikatuwa? Anong babae yan? Hindi mo siya kilala, pero nakita ko ang litrato niya. Napakaganda ng dalaga. Ang anak natin, para sa kanya, nag-resign siya. Ay nako, kaya lang niya binuksan ang klinik na yan ngayon. Seryoso ka ba? Ay, bakit nyo naman sinabi lahat? Wala pa namang kasiguraduhan. Matutulog na ako sa taas. Ang Pew Love Warrior, nahihiya. Ikaw naman, buong araw panay ang panonood ng mga walang kwentang short drama. Ano na naman yung Pure Love Warrior na yan? Ikaw, buong araw, mula umaga hanggang gabi, nagbabasa ng mga dokumento. Ano pa ba ang makikita mo? Mawawalan ka na ng koneksyon sa lipunan. Ibigay mo sa akin. Kailangan mo ba talagang sirain ang sarili mo ng ganito? Sige, gusto mong uminom? Sasabayan kitang uminom. Xing. Kakagaling mo lang sa ospital. Ano bang ginagawa mo? Alam mo ba, nasasaktan ako sa ginagawa mo? Hindi ka pinahahalagahan ate mo, pero ako, pinahahalagahan kita. Kailangan mo ba talagang gawin ang sarili mo na ganito kagulo? Kuya Wing Kuan, Xing, huwag mo na akong intindihin. Umalis ka na. kung hindi kita alagaan, sino pa? Sabi ko huwag mo akong pakialaman. Umalis ka na, pwede ba? Sige. Alis ako. Xing. Ang sakit talagang nararamdaman ko. Alam mo ba? Nakipaghiwalay sa akin si Yueyu. Naintindihan mo ba? Kaya lahat ng galit mo, sa akin mo ibinubuhos? Gusto kita, Kuya Wing Kuan. Pero hindi mo rin ako pwedeng bastusin ng ganyan. Hindi na ako magiging ganoon ulit. Patawad. Huwag na huwag kang magsasabi ng patawad sa akin. Ang pagmamahal ko sa iyo ay sarili kong desisyon. Kung nakipaghiwalay ka na kay ate,
Pwede mo na akong isaalang-alang. Salamat sa paghatid sa akin. Paalam. Ikaw pala. Yarga, hindi yata tama na palagi mong ginugulo ang kasintahan ng iba. Hindi ba? Kasintahan? Una, hiwalay na kayo. Pangalawa, inimbestigahan mo ako. Bakit ang hilig mo na maging parang baliw na nag-imbestiga sa iba? Ang galing mong magsalita. Huling babala ko na sa'yo. Lumayo ka sa girlfriend ko. Girlfriend mo? Hindi ba si Jiang Ringhe yon? Tama na. Gaano mo palang kakilala si Yueyu? Alam mo ba kung ano ang gusto niya? O ang ayaw niya? Alam ko. Ikaw naman, alam mo ba kung ano ang pinakagusto ni Jiang Mingyue? Ang ibig kong sabihin, bukod sa paborito niyang pagkain? Ang pinakagusto niya ay ang hindi ka maging parang langaw na patuloy na umihip sa tenga niya. Ang tanga ko. Hindi ka ba sasama kay Jiang Xinghe? Bakit ka na naman nandito? Isang araw na kitang hinihintay dito, alam mo ba? Gusto kitang kasapin. Kin, ikaw ang boss ng kumpanya, malaya kang pumasok sa trabaho. Ako ay isang ordinaryong manggagawa lang. Bukas ng umaga, kailangan ko pang mag-interview para makahanap ng trabaho. Kasi kailangan ko pang makalikom ng 50,000 para sa nanay ko, hindi ba? Hindi ko sinabi. Pwede ko bang bayaran ang 500,000 para sa'yo? Huwag, Kin. Tayo ay magkahiwalay na. Kahit hindi tayo naghiwalay, hindi ko kukunin ang 500,000 mo. Ano sa tingin mo ako? Walang dignidad, palaging nakasunod lang sa'yo, si Jiang Xinghe. Pwede ba huwag mong idawit si Qingye sa lahat ng bagay? Inateke na naman siya ng myocarditis at nasa ospital na. Alam mo ba? Kaya ako ang may kasalanan. Kinchuan, alam mo ba ang nangyari sa akin? Yueyu, sige na, pinakiusapan na kita, hindi ba? Tama na. Umuwi ka na at samahan mo si Jiang Xinghe. Tungkol naman sa akin, hindi na ito ang lugar mo. Kin. Huwag kang umiyak, Jiang Mingyu. Kung walang nagmamahal sa'yo, dapat mas lalo mong mahalin ang sarili mo. Pa, dumating na si Kuya Qingquan. Pwede na tayong magluto. Hindi na kailangan. Hindi ako dumating para kumain ngayon. Tina. Yung 500,000 na hinihingi niyo kay Yueyu, ako na ang magbabayad. Kinchuan, anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, kung babayaran ko ang 500,000 na yan, pwede niyo bang tratuhin ng mas mabuti si Yueyu? Ikaw. Sinisisi mo ba ako? Asawa ko, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Kuya Qingquan, anong nangyayari sa'yo ngayon? Masaya pa si tatay at nanay na ipagluto ka. Kung wala kang gana, sige lang, pero sinisisi mo pa si nanay. Ano bang mali ang nagawa namin? Fing, hindi ikaw ang sinasabi ko. Gusto ko lang sana. Na maging mas mabait si tita kay Yueyu. Kinchuan, malaki ka na. May sarili ka ng pag-iisip. Dahil may pera ka na, pwede mo nang ipambato ang pera sa tao. Sasabihin ko sa'yo, anak ko si Jiang Mingyu. Kung paano ko siya tratuhin, wala kang pakialam. Ikaw, hinding-hindi ka makikialam. Paano mo naman nasabi yan? Emmy, Tsing. Tsing, umulan. Kuya Qingquan, mahina na ang katawan ng mga magulang ko. Paano kung magkasakit si mama dahil sa galit? Patawad. Hindi ko napag-isipan ng mabuti. Pero tita, medyo hindi naman po patas yan. Sa totoo lang, Yueyu. Pero Kuya Qingquan, ang pagiging pabago-bago mo ang nakasakit sa aming dalawa. Nagkagusto lang ako sa nobyong ete ko. Ang laki bang kasalanan ko? Umulan. Ihahatid kita sa taas. Nasaan na ba tayo? Kuya Qingquan. Dahil hindi mo maiwaksi si Jiang Mingyu sa isip mo, sisiguraduhin kong si Jiang Mingyu ay tuluyang mamamatay. Hindi pa ako pumapayag makipaghiwalay. Huwag mo akong iwan, please. Huwag mo akong iwan.
Please? Kinchuan, sa tingin mo ba maghihiwalay tayo sa huli? Pwe, 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 pwe. Huwag kang magsasalita ng ganyan. Ang ating henyong si Kin naniniwala sa pamahiin. Basta. Hindi ka na pwedeng magsalita ng ganyan. Sana tayong dalawa, hindi na maghihiwalay kailanman. CJ, Gu, ang damit na ibinigay mo sa akin ay napakamahal. Kapag suot ko ito, takot akong masira ang mga diamante. Napakaganda. At pwede ba akong humingi ng isang maliit na pabor? Sa susunod, pwede bang huwag mo na akong tawaging Iarga? Ha? Kung gayon, tatawagin kitang Guyan. Sige. Magandang ginang, dalhin kita sa bahay ko. Masarap ang red wine na ito. MR Zhang. Nandito ka rin pala. Matagal na tayong hindi nagkita. Salamat. Batiin natin si Amarzhang. Tara. Matagal na tayong hindi nagkita. Anak, Ma. ang ganda ng ugali ng nanay mo. Nga. Siya ay palaging isang batang hindi lumalaki. Kuya Wing Kuan, ito ba ang mansyon ni Jianghe, ang chairman ng Gu Corporation? Ang ganda. Ay. Si Ete ba yan? Chi. Bakit ka nandito? Nakakainis. Ete. Ikaw at ang lalaking kasama mo, hindi kaya kayo patagong pumasok dito? Umalis na kayo. Narinig ko dito sa Gumansyon, mahigpit sila sa pag-check ng bisita. At kailangan may invitation card para makapasok. Kung hindi kayo aalis, kapag pinalabas kayo mamaya, hindi na maganda tingnan. Wala akong invitation card, pero Yue, tara, ilalabas kita. Saan mo dadalhin ang kasama ko? Margu, patago mo siyang pinapasok, hindi mo ba naisip? Paano kung mahuli siyang security? ang anak ko umuwi lang. Bakit siya dadalhin ng security? Ano? Ma. Nag-alala lang din sila sa akin. Magandang gabi, MRSka. Ako si Jiang Xinghe, ang kapatid ni Jiang Mingyu. Tinanong ba kita kung sino ka? Oh, Kin. Ang galing mo naman pumili ng kasama. Hindi maganda. Naalala ko sinabi mo sa akin dati. Ang nobya mo raw maganda at marespeto. Ito ba yon? Kuya Wing Kuan. Umuwi na lang siguro ako. Huwag na. Ginanggu, sa nangyaring gayon, ako na ang himihingi ng paumanhin para sa kanya. Magandang araw po, Tito Gu. Magandang araw. Doon ka na. Sabi ni Chairman Zhu at ng kanyang asawa, may regalo sila para sa'yo. Ingat po, Ginang. Ete. Pasensya na, hindi ko alam. At kay Ginoong Gu, humihingi po akong paumanhin. Nag-alala lang po ako ng sobra kay Ete. Kung marunong kang humingi ng tawad, magsalita ka pa. Gusto yan marinig ni Yuyo namin. Kasi, marami kang ginawang masama. Gusto niyo po ba ng alak? Ikaw ang nagpabagsak sa pamilya namin. Mamatay ka na. Umalis ka. Guyan, Bilisan niyo, tawagin ang security. Mag-ingat. Ching, Singhe. ayos ka lang ba? Ano pa ang tinitingnan nyo? Tumawag kayong doktor. Ching, gumising ka. Gumising ka, huwag kang matulog, Singe. Tiro. Tita, pasensya na. Ginawa lang ni Hinge yan para iligtas ako. Karapat-dapat ka ba kay Tsinghe? Ha? Karapat-dapat ka ba sa kanya? Dahil na naman ba sa malas na yan? Ano pa ba ang gusto mong mangyari sa pamilyang ito? Tita Jiang, sobra na po yang sinasabi nyo. Huwag na kayong magsalita. May bago ka na namang kasama, ano? Sana hindi na lang kita ipinanganak. Ang alam mo lang ay umakit ng lalaki. Isara mo ang bibig mo.
Sa tingin nyo ba, may gustong mangyari? Ang ganitong bagay? Tama na. Ikinalulungkot ko. Ngayon ang inyong anak. Sinaksak siya sa bahay namin. Sadyang dinala ko ang aking asawa para bumisita. Ang anak ko, nasugatan siya sa bahay ninyo ngayon. Hindi ko palalampasin ito. Kayo, Doktor, kumusta na siya? Ang pasyente ngayon, ang vital signs niya ay bumalik na sa normal. Ngunit malubha ang sugat, kailangan pa rin niyang magpagaling ng ilang panahon. Ting, gising ka na? Ting, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Kuya Queen Chuan, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Bakit ka ba napakabobo? Bakit mo ako pinagtanggol? Mas gugustuhin ko pang masaktan ako. Kaysa masaktan ka. Bobong Sing. Pangako. Kailangan mong gumaling agad. Kapag gumaling ka na, dadalhin kita para bumili ng singsing. Anong singsing? Kuya King Chuan, kung bibigyan mo akong regalo bilang pasasalamat, hindi ko yan tatanggapin. Ang sinasabi ko ay ang singsing ng kasal nating dalawa. Tito, tita. Para sa aking ina, humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Mabait na dalaga, wala kang kasalanan. Bakit ka pa hihingi ng paumanhin? Yung dalawang salarin, bakit sinasabi nila na tayo ang dahilan kung bakit sila na bankrupt? Hindi naman tayo gumagawa ng mga bagay na nakakasira ng pamilya. Ang usaping ito ay na-investigate na. Isang manager sa kumpanya ang gumamit ng pangalan ng Gu Corporation para manloko ng mga investors. Siya ang dahilan kung bakit sila na bankrupt. Nakulong na siya ngayon. Nasa presyo na siya. Kailangan pa nating imbestigahan ng maigi ang loob ng kumpanya. Salamat sa iyo ngayon. Umuwi ka na at magpahinga. Mingyue, may tanong pa ako sa iyo. Mahal mo pa ba si Qin Chuan? Sa totoo lang, hindi ko alam. Matagal na tayong magkakilala. Kung sasabihin kong hindi ko na siya mahal, parang panloloko iyon. Nang humingi siya na magbalik, hindi naman ako hindi na atubili. Pero sinasabi ng isip ko na hindi na tayo makakabalik. Sige. Umuwi ka na at magpahinga. Kailan kaya mo rin ako bibigyan ng pagkakataon? Hayaan mong tulungan kitang makabangon. Hayaan mong alagaan kita. Opo ka. Tubig. Kuya King Chuan, ang mga sinabi mo sa ospital noon, ipagpapalagay kong nagbibiro ka lang. Huwag mo nang banggitin ulit. Magagalit si Ete. Ting, hindi ako nagbibiro noon. Gusto talaga kitang makasama. Alam ko. Sigurado akong may nararamdaman kang pagkakasala sa akin. Pero Kuya Wing Chuan, hindi ko kailangan ang awa mo. Ang kasal na nakuha sa ganitong paraan, mamumuhi ako sa sarili ko. Ting, ang desisyong ito ay pinag-isipan kong mabuti. Walang kinalaman sa iba. Kahit na sa ngayon, hindi ko alam kung paano ko gagawin. Pag-ibig ang pagmamahal mo bilang pamilya. Pero magsisikap ako. Alagaan kitang mabuti. Maari mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Pumapayag ako. Kuya King Chuan, sa wakas, aking ka na. Hindi na sayang ang aking maingat na pagplano sa palabas na ito. Tumawag si Jiang Xinghe sa akin. Ano na naman kaya? Ate, tulog ka na ba? Bukas, pwede ka bang umuwi para kumain? Gusto kitang makita. Sabihin mo na. Anong panibagong plano mo para pahirapan ako? Ete, gusto ko lang magdiwang sa bahay. Magpapakasal na kami ni Kuya King Chuan. Sila, magpapakasal na sila. Magpapakasal na sila. Magpapakasal na talaga sila.
Sinabi ko na sa'yo, hindi angkop sa kondisyon mo ang pag-inom. Bakit hindi ka nakikinig sa doktor? Gusto ko lang kumalma. Jiang Mingyue, hindi ang pag-inom ang tanging solusyon mo. Ano nang gagawin ko? Ano pa bang magagawa ko? Magpapakasal na si Qin Chuan kay Jiang Xinghe. Magpapakasal na sila. Noong nakaraang linggo, lumapit siya sa akin, paulit-ulit na sinasabing mahal pa rin niya ako. Ngayon, bigla siyang makikipag-asawa na raw siya sa ibang babae. Nakakatawa naman. Sagya na. Kung gusto mong umiyak, ilabas mo lang. Huwag kang magpakalunod sa alak. Ayos lang yan, Mingyue. Alam mo naman sa sarili mo. Wala nang mangyayari sa inyo ni Qin Chuan. Hindi mo pa lang talaga kayang bitawan ang nararamdaman mo. Tama ba? Paano ko ba ito malalampasan? Kailan ko masasabing naka-move on na ako? Guyan, gusto ko munang pumunta kay Lola at tumira doon ng ilang araw. Huwag mo akong alalahanin. Wala akong gagawing masama sa sarili ko. Gusto ko lang na kumalma. At saka, Lola, na-miss talaga kita. Yuer ko, bakit hindi ka man lang tumawag sa lola bago ka umuwi? Nasaan si Qin Chuan? May inasikaso sa kumpanya. Mag-isa lang akong pumunta rito. Sige, tara na. Ipagluluto ka ni lola ng masarap. Wala pa ring tatalo sa luto ni Lola. Masarap ba, aking munting buwan? Kumain ka lang ng marami. Esan, Si lola, hindi ko na alam kung ilang beses pa ako makakapagluto para sa'yo. ay ano ba yung sinasabi mo? Ang lola ko dapat mabuhay hanggang 100 taon. Kahit mamatay ako, hindi ka pa rin pwedeng umalis, Lola. Pui. Masama yan. Masama yan. Yuy, sabihin mo sa lola ang totoo. Anong nangyari sa inyo ni Qin Chuan? Wala naman. Sinabi ko na may ginagawa lang siya sa opisina. Niloloko mo ang lola mo. Simula bata ka pa, may ugali ka na kapag nagsisinungaling ka. Lumilingalinga ang mga mata mo. Sabihin mo na, anong nangyari? Lola, naghiwalay na kami ni Qin Chuan. Maraming nangyari nitong mga nakaraang buwan. Sa madaling salita, ang magpapakasal kay Qin Chuan ngayon hindi ako. Si Jiang Xinghe. Anong sabi mo? Sino ang magpapakasal kanino? Tatawagan ko na ang tatay mo ngayon. Bilang haligi ng tahanan, wala siyang dignidad. Lahat ay hawak ng nanay mo. Lola, wag po kayong tumawag. Kapag tumawag po kayo, malalaman nilang nandito ako sa inyo. Ayoko pong makita ang sinuman ngayon. Lola, gusto ko pa pong magtira ng kaunting dignidad. Sig, sabihin mo sa lola. Ano ba talaga ang nangyari? Lola, Hanggang dito na lang po ang kwento. Yuy, sa mga lugar na hindi nakikita ng lola. Napakaraming hirap ang dinanas mo, at napakaraming sakit ang tiniis mo. Lola, bakit po napakasakit ng buhay? Ganyan talaga ang buhay. Hindi ito makakapigil sa ating munting Yuy, di ba? Di ba? Hindi po, Lola. Patawad po. Lola, niloko ko po kayo. Munting buwan, Tara. Samahan mo si lola mag-ani ng gulay. Lola, anong nangyari sa inyo? Wala yan. Nahilo lang si lola kanina. Magpahinga lang ako, ayos na. Lola, sumama na po kayo sa akin pabalik ngayon. Tayong dalawa na lang ang titira. Hindi ako mapakali na mag-isa ka lang. Hindi pwede. Dito ako sa lolo mo. Kung malalaman ng lolo mo na sumama ako sa iyo sa syudad, magagalit siya sa akin. Magagalit siya sa akin.
Master, Ang ating pure love warrior. Ang ating pure love warrior. Nagpakita ka na rin sa wakas. ano ba yung pinagsasabi mo? Master, sasabihin ko sa'yo, huwag kang magpadala sa mga short drama na yan. Ikaw ay nakatakdang gumawa ng malalaking bagay. Tama na yan. Si Jenna, ano ang kailangan mo sa akin? Master, dumating ako rito para talakayin ang kondisyon ni Jiang Mingyue. Sa tingin ko lumala ang kanyang kondisyon. Lola, marami akong naani na gulay ngayon. Siguradong makakabenta ako ng 200 hanggang 300 piso bukas. Wow, Lola, abangan ko ang gagawin ng apo ko bukas. Lola, bakit ang tahimik mo ngayon? Bawat gabi nitong mga nakaraang araw, lagi mo akong kinakausap, marami kang sinasabi. Hindi ba pwedeng magpahinga muna si Lola? Little Moon. May sasabihin si Lola sa'yo. Kailangan mong tandaan. Sa mga taong ito sa pamilya Jiang, marami kang pinagdaanan. Marami kang tiniis. Hindi rin ako nakatulong sa'yo. Masakit sa puso ni Lola at humihingi ako ng paumanhin. Lola, bakit bigla kayong nagsasabi ng ganyan? Anong nangyari sa inyo? Natatakot ako. You're Ayos lang si Lola. Gusto lang ni Lola na may sabihin sa'yo. Kailangan mong tandaan. Kahit sa trabaho o sa buhay, gaano man karaming hirap ang iyong harapin, kailangan mong magpatuloy sa paglakad pasulong. Yuyer. Iyon lang ang sasabihin ni Lola. Medyo pagod na ako. Gusto kong matulog sandali. At saka, Lola, bukas, gusto pa kitang makita kung paano ka magbenta ng gulay. Pinangako ko sa'yo. Pinangako ko sa'yo. Mabuti na lang. Mabuti na lang panaginip lang. Buhay pa si Lola. Gising na si Lola. Magtitinda na tayo ng gulay. Lola, huwag ka nang matulog. Lola. 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 Ma. Naku po. May liver cancer ka pala. Bakit hindi mo sinabi sa akin, ha? Lola. Wala na si Lola. Kuya Wingquan. Ginugulo niyo si Lola. Anong sabi mo? Sabi ko, ang ingay-ingay mong umiyak. Ginugulo mo si Lola. Ayaw niya yan. Ikaw. Ikaw na walang hiya ka. Tito Jiang. Si Yueyuan gayon, mas masakit ang nararamdaman ka sa kaninuman. Ilang beses niyo ba sinamahan si Lola? Laging mag-isa si Lola sa lahat ng bagay. Mag-isang kumakain. Mag-isang namamalengke. Ngayon, pati sa sakit niya, Mag-isa pa rin siya. Siyempre, wala rin naman akong karapatan. Dahil hindi ko rin naman. Siya masyadong nasamahan. Siya lang ang, Tahimik na nagbigay. para sa atin, nag-iisang nagbigay. At ikaw, Jiang Xing. Hindi ba nakakadiri na umiiyak ka rito? Ikaw ang taong agad na tumatakbo sa banyo para sumuka ng matagal kapag nahawakan ka lang ni Lola. Bakit ka umiiyak? Ano ang sinasabi mo, Ete? Kailan ko naman ginawa ang ganyang bagay? Ano ba ang pinagsasabi mo na parang napakabanal mo? Sa tingin ko, ang lola mo ay hindi naman talaga may advanced liver cancer. Ikaw, ang malas na yan, ang nagdala ng kamalasan sa kanya. Hindi ako ang nagdala ng kamalasan kay Lola. Una, pinatay mo ang kuya mo, tapos ngayon, si lola mo naman. Ikaw ay isang malas na tao. Tita Jiang, Kuya Wingquan. Huwag ka munang lumapit. Mama, Mas magagalit lang siya. Matandang bruha, nagkakamali ka na naman, no? Sabi ko, mula pa malayo, amoy na amoy ko na ang green tea na yan at ang amoy ng pagkabulok na dala ng hangin. Kayo pala, Magina. Ang amoy na yan, AI niyan, nakakasuklam talaga. Ikaw na naman, AI niyan. ikaw na naman. Mukhang, Amang nga, nakahanap ka na ng mayaman. Yan. Yung pagasugat ni Singhi sa bahay nyo, hindi pa namin kayo pinapansin. Hindi pa ako nagtatanong sa'yo.
Dapat nga kitang ipapatingin sa doktor ng utak. Ang anak mo ay nasugatan sa bahay ko, tama. Pero ako ba ang nagpatakip sa kanya para sa asawa mo? Kung gusto niyang magpakamatay para sa pag-ibig, bakit ako ang pinagkakasala? Ma, ganito ba? Paano na ako makikitungo sa iba? Tsing, Tsinghe, tsinghe. Yargu. Ikaw, isang estranghero, palaging nakialam sa usaping pampamilya. Hindi yata tama. Ayos ka lang ba, Yuyu? Hindi ako ayos. Ang sakit dito. Ang sakit-sakit ko. Tama nga ang sinabi ni Mama kanina. Isa akong malas. Ako ang nagdala ng kamalasan kay Lola. Kung hindi ako dumating, baka buhay pa si Lola. Ako ang dahilan ng lahat. Gising ka na. Bangon ka na at inumin mo itong gatas. 2 araw at 2 gabi kang tulog. Hindi ka magising. Kaya binantayan na lang kita hanggang sa magising ka. Ay, hindi na ako inom. Mag-impact na ako. Anong impeke mo? Saan ka pupunta? Nakalimutan mo na ba? Pupunta ako sa lola ko. Ang tagal ko nang hindi nakikita si Lola. Siguradong nami-miss niya ako. Napanaginipan ko pa nga siya. Yiyu, ang lola mo ay... Guyan, pwede mo ba akong ihatid mamaya? Punta tayo sa mall. Gusto kong bilhan si Lola ng damit. Ay, ano pa nga ba? Isipin ko nga. ETSC. Ay, Guyan, tulungan mo akong mag-isip. Ano pa ang dadalhin ko kay Lola? Ay naku, Parang hindi na gumagana ang utak ko. Yiyu, makinig ka sa akin. Ay, Guyan. Mamaya na lang, habang nagmamaneho ka, pwede mo ba akong kausapin? Kailangan kong mag-impake. Dapat marami akong dalhing damit. Siguradong papipitasin ako ni Lola ng gulay. Yuyu, tingnan mo ang mga mata ko. Patay na ang lola mo. Namatay siya sa tabi mo. Kasama kanya nang siya'y pumanaw. Huwag kang tumakas. Tanggapin mo ang katotohanan, okay? Ano ba? Bitawan mo ako. Anong nangyayari? Ang ingay ninyo. Guro, kailangan ko ang tulong mo. Pinaghihinalaan kong may ETSE sa Yuyu. Ano ng ETS? Hoy, bitawan mo ako. Kailangan ko pang bilhan ng damit si Lola. Ano? Ganoon ang sitwasyon. Ngayon, hindi niya na sinasadya na kalimutan ang pagkamatay ng lola niya. Ang emosyon ni Jiang Mingyue ay umabot na sa sukdulan. Sa tingin ko, malapit na siyang bumagsak. Sa tingin ko, tama ka. May ETSC na siya. Kung hindi natin siya pipigilan agad, baka magkaroon siya ng stress reaction. Dalhin mo si Yuyu sa ibang lugar ng ilang araw. Sa tingin ko, hindi na siya angkop na manatili sa lungsod na to. Para magpatuloy sa pag-aral. Guyan, saan mo ako dadalhin? Sasama ka ba sa akin sa mall? Sa airport. Magbiyahe tayo. Saan mo gusto pumunta? Dito sa Pilipinas o sa ibang bansa? Yunnan, Sanya. Hong Kong o Iceland? Baliw ka ba? Ayoko pumunta kahit saan. Gusto ko lang kasama si Lola ko. Hoy, sino hinahanap mo? pwede po magtanong, saan napunta yung babaeng nakatira dito? Ay, naalala ko na. Nakita ko siya. Parang hinila ng isang gwapong lalaki. Pinalayas siya. May kasama pa siyang maleta. Ah, salamat po. Ayos lang yan. Hello, Juyu. Ano yan, bayaw? Bakit ikaw? Ano ang tawag mo sa akin kanina? Bayaw. Ikaw ang future husband ni Huinghe. Dapat nga kitang tawaging bayaw. Nagkasama na ba kayo ni Yueyu? Saan mo siya dinala? Ah, yan. Kahit na hindi pa kami magkasama ngayon. Pero sa hinaharap, siguradong magsasama kami. Tungkol naman sa kung saan kami nagpunta, may pakialam ka ba, bayaw? Gayan,
Gayan, Guyan, salamat sa paghawak ng bag ko. Tara, maglakad-lakad tayo. Tumawag ang bayaw mo kanina, tinanong kung nasaan ka. Pero hindi ko sinabi ang address. Guyan, napag-usapan na natin, 5 araw lang tayo lalabas. Pagkatapos, pupuntahan ko na ang lola ko. Sa oras na yon, huwag ka nang maghanap ng ibang dahilan para dalhin ako sa ibang lugar. Sagi. Yunan. Kasama niya si Guyan? Sige, naiintindihan ko. Ate, nami-miss ka ni Bunso. Gusto kitang puntahan. Hindi ka naman siguro tututol, di ba? Maganda, di ba? Napakaganda. Napakagaan ng pakiramdam kapag nakatayo rito. Gusto kong dalhin si Lola para makita rin niya ito. Yuyue, kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Ang gulo. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Alam mo ang ibig kong sabihin. Sa anumang aspeto. Si Lola man, o si Kinchuan, O ako. Hiyo. Kaya kong maghintay na makabangon ka. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Gusto kitang alagaan. Gusto kong makasama ka. Ay, bitawan mo muna ako. Hiyo. Gusto ko lang ng isang pagkakataon. Pwede ba? Hindi ko alam. Ate, ano ang pinag-usapan mo? Of kapatid pala. Amargel, bakit? Tinatawag mo akong kapatid? Siyempre dahil, Ikaw ang kapatid ng amin. Maliit na buwan, sa Yuyu. Tinatawag kang kapatid. Walang mali kung tawagin si MR Kin na bayaw, di ba? Kailan kayo ikakasal, kayong dalawa? Ang ganda ng inyong tambalan. Kailangan kong magbigay ng malaking regalo. Ate, mag-usap tayo. Wala tayong dapat pag-usapan. Gusto mo lang sabihin sa akin kung gaano kabuti sa iyo si Kinchuan. At saka, paano mo ako nahanap dito? Sinusundan mo ako. Ate, ano ba ang sinasabi mo? Nandito rin ako para magbakasyon. At nagkataon lang na nakita ko kayo ni Amargo dito. Ate, hindi mo ba ako ililibreng hapunan? Busog na ako sa pagkakita sa iyo. Ano pa ang kakainin ko? Kung may oras ka, bakit hindi mo bisitahin si Lola? Yuyu. Tara na. Mukhang ang ete ko ay nakakaranas ng post-traumatic stress disorder. Interesante. Jiang Xinghe. Ate, nasa labas lang akong mo. Lumabas ka na, mag-usap tayo ng masinsinan. Paano mo ako nahanap dito? Ate, saan ka man magpunta? Hindi ka ba mahahanap ng kapatid mo? Lumabas ka na. Jiang Xinghe, tayong dalawa lang ngayon. Magsalita ka na ng diretsyo. Ano ba talaga ang gusto mo? Kung may oras ka, bakit hindi mo bisitahin si Lola? Haha. Lola? Ate, hindi ko talaga alam. Pumili ka talagang kalimutan ang alaala na yan. Ano nang ibig mong sabihin? Nakalimutan mo na ba? Napumanaw na si Lola? Nasa tabi mo lang siya. Hindi ko alam. Baka dahil sa pagbabalik mo, nagmadali ang pagpanaw ni Lola. Ano nang sinabi mo? Nasa probinsya si Lola, nasa maayos na kalagayan. Paano siya pumanaw? Nasa tabi mo siya nang mamatay. Si Lola na pinakamahal mo, namatay sa tabi mo. Tandaan mo na. Pagkaalala mo, dumalo ka sa kasal namin ni Kuya Kinchuan. Malamig na ang gabi, alis na ako. Nga pala, ang regalong ito, tanggapin mo talaga. Kahit paano, gustong kapatid mo maibalik ang mga magagandang alaala ang kabataan mo. Kaya inihanda ko ito para sa'yo. Mabilis kang tandaan, ha? Hinihintay kita, ete.
Ah, Yiyue, ano nang nangyara? demonyo. Nandito na ang demonyo. Nandito na siya. Namatay si Lola. Dumating ang demonyo. Kailangan ko nang umalis. Ayos lang, ayos lang. Ayos lang, ako na ang bahala. Sinasadya niya yan. Sinasadya niyang ipaalala sa akin. Sinasadya niyang ipaalala sa akin ang lahat. Ang demonyong yan. Huwag kang matakot, lagi kitang sasamahan. Pero una, kailangan mong maging matatag. Para harapin ang lahat. Sige, naintindihan ko. Hiyo, may dumating sa klinika ko na, napaka-espesyal na pasyente. Kailangan kong bumalik ngayon din. Pagkatapos kong ayusin ang mga bagay doon, babalik ako para samahan ka. Okay ba? Ayos lang, umalis ka na. Dito lang ako. Hindi ako aalis kahit saan. Pero nag-aalala pa rin ako sa'yo. Huwag kang mag-alala sa akin. Hindi na ako bata. Sige, babalik ako agad. Ah, tulong. Bilisan niyo, may tao. Nakuha mo pang tumawag ng tao. Sa tingin mo makakatakas ka? Sino ang nagpadala sa'yo? Si Jayang Singhi ba? Huwag ka nang lumaban. Mas mabuti pang ako na lang. Dito na tayo ngayon. At ayusin kita. Tulong. Tulong. Sumigaw ka pa. Mas nag-init ang ulo ko kapag sumisigaw ka. Tulong. Papatayin kita ngayong gabi. Ikaw mismo ang sumugod sa akin, ikaw. May namatay. Patay na ang tao, ikaw ang salarin. Paparating na ang mga pulis. Hindi ka makakatakas. Say Yuyue to. Sa ganitong oras bakit siya tumawag sa akin? Baka may nangyari sa kanya. Hello? Yue? Magandang gabi. Haifeng Police Station po ito. Ano po ang relasyon ninyo kay Jiang Mingyue? Kaibigan ko siya. Ikaw po ba ang pinakamalapit kay Jiang Mingyue sa mga nakaraang araw? Siya ay hinahabol sa kasong pagpatay. Pakipunta po bukas ng umaga para magbigay ng statement. Salamat sa pakikipagtulungan. Alam ko na, ang malas na yan. Ay hindi makakagawa ng mabuti, ginawa niya yan. Ikinahihiya mo ang pangalan ng pamilya Jiang. Napakawalang hiya mo. Ma, huwag mo nang pagsalitaan si ate ngayon. Siguradong hindi niya sinasadya. O baka naman dahil sa isang lalaki, hindi sila nagkasundo sa kung anong dahilan, kaya niya ito napatay ng hindi sinasadya. Hindi sinasadya. Wala namang ganoong kaming, hindi sinasadya. Sigurado ako na sa ibang lalaki, sobra na ang ginawa niya. Kahihiyan sa pamilya. Tama na. Hindi ba dapat nating alamin ang buong pangyayari ng insidenteng ito? Naniniwala akong inosente si Yueyu. Kuya Wingkuan, naniniwala rin akong inosente si ete. Makikita pa ba natin siya? Susubukan kong humanap ng paraan. Humanap ng paraan? Guyan. Biktima ako ng maling paratang. Alam ko. Sa mga nakaraang araw, naghirap ka rito. Hahanap ako ng paraan. Salamat. Salamat sa iyo. Ikaw, Oh, bayaw. wala akong oras para makipag-usap sa'yo. Umalis ka diyan. Hindi ka niya kakasapin. Anong sabi mo? Sabi ko, hindi ka kakasapin ni Yiyue. Sa anong karapatan ka ba? Papasok ngayon? Bilang bayaw? O dating fiance? Hindi yata tama. Gusto kong itanong sa'yo. Anong pakialam mo? Itago mo na ang pagpapanggap mo. Pinchuan. Ikaw ang nag-alinlangan. Ikaw ang hindi naniwala. Ikaw pa rin ang nang-iwan sa kanya. Sa isang taong tulad mo, paano ka pa kakasapin ni Yiyue?
Sinabi ko na, ang 500,000 ipinangako ko sa inyo, hindi ko babawasan kahit 1 sentimo. Huwag na kayong tumawag sa akin ulit. Tumawag sa akin ulit. Ikaw ang asawa niya, dapat alam mo na kapag nakuha mo na ang gusto mo, lumayo ka na. Anong nagpapaisip sa'yo na kaya mo akong takutin? Alam mo naman ang mga paraan ko. Kung kinakailangan, kaya kong gawin sa'yo at sa anak mo na magkahiwalay kayo magpakailanman. Maalala mo pa ba ang lahat na nangyari noong gabing iyon? Mahalaga ito sa akin. Pakiusap. Wala na akong maalala. Sinasabi ko sa inyo, huwag na huwag kayong lalabas sa gabi kamakailan. Ilang araw na ang nakalipas, ilang gabi na sunod-sunod, dito sa inyo, nakita ko ang isang matangkad na lalaki. Noong gabing iyon, nangyari ang pagpatay. Nakita ko ang isang lalaki na kinaladkad ang isang napakagandang babae sa isang sulo. Akala ko magkasintahan sila, kaya hindi na ako nagsalita. Say Yuyu yon. Mayroon pa ba, Lola? Pakiusap, subukan niyo pong alalahanin. Ay, mayroon pa. Parang narinig ko na sinabi ng lalaki, papatayin kita ngayon. Ganoon ang sinabi niya. Hindi ko masyadong pinakinggan. Ay, hindi ko inakala na mangyayari ang ganoong bagay. Lola, gusto niyo bang sumama sa akin? Pupunta ba tayo sa presinto? Kailangan kita ngayon. Lao Jiang, magpapublish tayo sa dyaryo para putulin ang ugnayan natin kay Jiang Mingyu. Mama, paano mo nasasabi ang ganyang bagay? Anong paano? Wala kaming ganyang klase ng ngalang moralidad na babae sa pamilya Jiang. Siya, pinahiya niya kami ng tiyo mo, lubos kaming napahiya. Inuputol ko na ang ugnayan ko sa kanya. Anong problema doon? Mama, anak mo rin si Ete. Wala akong ganyang anak. Ikaw lang ang anak ko. Sa loob ng 2 araw, magpapapublish ako sa dyaryo. Anong internet, mga social media, ipapaalam ko sa lahat ang tungkol sa kanya. Sa wakas ay nakita mo na ako. Hindi na sayang. Ang lahat ng pagsisikap ko. Anong ginagawa mo rito? Mayroon pa ba tayong dapat pag-usapan? Bakit mo kailangang sabihin ang ganyan? Alam mo sa puso ko palagi kang, Wala nang silbi, Kinchuan. Sa totoo lang, dapat tinawag kitang. Bayaw. Alam mo naman. maniwala ka sa akin. Tutulungan kitang hanapin ang katotohanan. Maniwala ka ba sa akin? Siyempre, naniniwala ako sa'yo. Hindi ka naniniwala sa akin, Kinchuan. Mula simula hanggang dulo, hindi ka talaga naniniwala sa akin. Umuwi ka na. Huwag ka nang bumalik. Hindi na rin kita kakausapin. Sana maging masaya kayo ni Jiang Xinghe. Matandang Jiang. Ang pahayag ng pagputol ng ugnayan ay lumabas na. Weibo at moments na post ko na. Ang malas na yan, hindi namin siya kayang panagutan. Tina. Bakit mo ginawa yan? Bakit mo siya ginaganito? Siya. Siya ang anak mo. Ikaw. Kinchuan, bakit ka sumisigaw? Ano bang mali sa ginawa ko? Wala kaming ganyang klase ng anak na mamamatay tao sa pamilya namin. Imposibleng makapatay si Yuyu. Ginagarantiya ko. Kinchuan, ikaw at si Xinghe ang ikakasal ngayon. Sana hindi ka malito sa mga prioridad. Ungkol naman kay Yuyu dati siyang anak namin. Natural lang na kung ano ang gusto naming gawin, ay gagawin namin. Kayo. Wala kayong kasalanan. Ang pinakamalaking kasalanan ay nasa akin. Noong nagpakamatay ako, hindi na sana ako nailigtas. Kung gayon, ang lahat ng sumunod na pangyayari ay hindi na sana nangyari. Kuya Winkuan, hindi ka sana nahihirapan. Sina nanay at tatay, hindi rin sana magagalit dahil kay Ete. Kasalanan ko ang lahat. Sing. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Xinghe, anong nangyari sa'yo? Ma, ayos lang ako. Sumakit lang ang dibdib ko kanina. Kinchuan.
Malaki ang pamilya at negosyo ninyo. Pero ang pamilya Jiang namin ay hindi rin basta-basta. Kung dahil sa pangyayaring ito at putulin ang ugnayan kay Tsinghe, huwag mo akong sisihin kung mag-eskandalo ako sa pamilya niyo. Hiyo. Salamat sa pagsundo mo sa akin. Walang anuman. Ah, MS Jiang, nakabalik ka na. Ay nga pala, Ay nga pala. Ay nga pala. Yung tungkol sa mga magulang mo. Ang bagay tungkol sa iyong mga magulang. Huwag mo sanang isipin Huwag mo ng sanang labis. isipin ng Huwag mo labis. nang isipin Ayabel, pa yan. ARB, hindi ka nila kinikilala. It is fast and yotset, huwag mo na lang din silang kilalanin. Mahigpit na ikabit Huwag ang mo na iyong lang silang seatbelt. kilalanin. Talagang hindi ko pa nakikita yan. Talagang hindi ko pa nakikita yan. Ganitong uri ng mga magulang. ang sariling anak ay may nangyari. Nangyari ang aking sariling anak. Ipinaskil din sa pahayagan at sa social media ang iti si Fast in Your Seat. Mag-tweet itis magsikip ng iyong Upang upuan. putulin ang relasyon, it is ayusin ang iyong Gusto kong upuan. putulin ang Eh, relasyon. Sao. Naku, Etsaw, Sebet. Kakawi lang ni ER7, Yuyue, Sabet, EAR. Kakauwi lang ni Yuyu. Mag-usap na lang tayo ulit mamaya. Ate Zhu, ano ang sinasabi mo? Isuot ang iyong seatbelt. Is fast and Eve seatbelt. Pagputol ng relasyon, ay seatbelt ang iyong sarili. Is iya, FD. S. Ebet War. Bigla ko naalala. Bigla ko naalala, GC Eve. Bibili ako ng gulay. Bibili ya. ako ng gulay yabet Bibili iya. akong gulay. Una na ako ha. Una na ako ha. Illustrates your seat bet. I extend my seat B. Guyan. Bakit kaya sa mundo may mga ganitong magulang? Ayaw nila sa akin. Bakit pa nila ako ipinanganak noon? Hiyo. Sa mundong ito, maraming magulang na nagmamahal sa anak. Pero mayroon ding marami na hindi nagmamahal sa anak. Alam ko naman kung anong klaseng tao sila. Alam ko lahat yan. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Gaano ba sila kagagalit sa akin para paulit-ulit nila akong saktan? Umiyak ka. Kung ang pagyak ay makapagpapagaan, Ang lungkot mo. umiyak ka lang. Singhe, inumin mo na itong sabaw ng ibon. Tingnan mo ang sarili mo kamakailan dahil sa nangyari sa mahal ko, ang payat-payat mo na. Ma, ayoko uminom. Inumin mo itong gatas, dali. Ayoko. Siguradong dumating si Qin Chuan. Alam niyang nagkamali siya. Ete, Anong ginagawa mo? ete. May nagawa bang mali ang kapatid mo? Ang mali mo ay napakawalang hiya mo. Napakasama mo. Napakasakit mo sa mata. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Pinapalo mo si Tsing. Itong mahal ko. Ikaw na malas. Paluin mo siya. Ikaw na mahal ko. Umalis ka na. Umalis ka. Umalis ka. Hindi ito ang lugar mo. Ikaw na mamamatay tao. Chi. Tita Jiang. Tita Jiang, huwag kang sumobra. Aba, Qin Chuan. Para sa mahal kong ito, pati ikaw, naglakas loob kang itulak ang magiging biyanan mo. Tita Jiang. Bakit sa tuwing nakikita mo si Yueyu, hindi mo siya sinasaktan o sinisigawan? Tao rin siya. May sarili rin siyang pag-isip. Anak mo rin siya, hindi ba? Huwag, wala akong ganyang anak. Siya ang pumatay sa sarili niyang kapatid. Siya ay isang demonyo. Ama na, Qin Chuan. Ito ay usapin ng pamilya naming Jiang. Sa ngayon, hindi ka pa kasal kay Tsinghe. Ngayon, lumabas ka. Ha ha ha. Malas? Aking mahal, ha ha ha. Ilang taon na ninyo akong sinasaktan, ilang taon na ninyo akong sinisigawan. Lilian Hua. Jiang Dacheng. Wala na akong utang sa inyo. Dahil wala na tayong anumang koneksyon ngayon. Ang 5 milyong ipinangako ko sa iyo noon ay wala na. Ano? Ete, hindi sinasadya ni na mama at papa. Huwag mo na silang patulan. Lumayo ka sa akin. Kadiri ka. Mga tulad mong babaeng napakasama ng ugali. Babaeng napakasama ng ugali. Sa paningin lang nila at ni Qin Chuan ka mahalaga. Yueyu, samahan na muna kitang lumabas. Huwag na, Junit Qin. Huwag na, Ginoong Qin. Ibigay mo ang pagmamahal mo kay Jiang Xinghe. Hindi ko iyan matatanggap. Yueyu, Huwag mo akong tawagin sa pangalan ko. Nakakasuka pakinggan.
Sa totoo lang, nang pumunta ako rito ngayon, hindi ko naman inaasahan na makakarinig ako ng magagandang salita mula sa inyo. Gusto ko lang na wala na akong pag-asa. Salamat sa inyo. Patay na ang puso ko. Mula ngayon, ituturing ko na lang na wala akong pamilya. Binabasbasan ko kayong apat, maging maligaya. Ete, huwag kang ganyan. Natatakot ako. Juyu, Kuya Winkyuan, natatakot ako. patawad, Sing. Juyu, Kuya Winkyuan, Juyu, huwag kang masyadong mabilis. Juyu, mali ako kanina. Ayos lang ba ang kamay mo? Patawad. Bitawan mo ako. Bakit ikaw na naman? Bakit hindi ako? Nagtataka ako kung bakit hindi kita mahanap. Kaya pala, binubugbog ka na naman. Tara na, dadalhin kita para ipa-examine ang mga sugat mo. Kung sino ang dapat ikulong, ikukulong. Kung sino ang dapat kasuhan, kakasuhan. Kung sino ang dapat kasuhan, kakasuhan. Walang makakatakas. Please, hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Lahat ng nangyari ngayong araw. Lahat ng nangyari Tapos ngayong na, kalimutan na natin. Wala na akong utang sa kanila. Please, wala na akong utang sa kanila. Wala na akong Tara, utang sa kanila. umalis na tayo. Juyu. Gusto kitang makasap ng masisinan. Teka lang. Ano pa bang pag-usapan ninyong dalawa? Wala na kayong koneksyon sa isa't isa. Isang lalaking may kasunduan sa kasal. Hinahawakan ang magiging kasintahan ng iba. Hindi yata tama, Arkin? Arkin. Paano mo trinato si Yuyo noon? Dapat alam mo sa sarili mo. Hindi ko nababanggitin ang mga magulang niya. Sa araw ng kasal ninyo, iniwan mo siya para alagaan ang ibang babae. Sa tingin ko, may problema ang konsensya mo. Kung gayon, gusto kong itanong, Yargu. Ang mga bagay-bagay sa pagitan namin ni Yuyu. Ano ang kinalaman mo doon? Kung hindi dahil kay Yuyu. Sa totoo lang, ayoko talagang kausapin ka. Ito na ang huli kong sasabihin. Markin. Sana maging masaya ka sa masamang kapatid mo. Kian. Guyan. Salamat. Sa lahat ng bagay. Bakit ka laging nagpapasalamat sa akin? Dapat lang. Sobrang dami mo nang naitulong sa akin. Hindi ko na alam kung paano kita susuklian. Hindi ko kailangan ang kapalit. Ang manatili ka lang sa tabi ko, iyon na ang pinakamagandang kapalit. Guyan. Napakabuti mo. Napakabuti mo na nahihiya ako sa sarili ko. Alam ko ang nararamdaman mo para sa akin. Pero ako, na ganito, paano ko naman magagawang magkaroon ng pagmamahal mo? Binigyan mo ba ako ng good person card? Guyan. Sana maging masaya ka. Pwede tayong maging magkaibigan. Pero hindi magkasintahan. Hindi ako karapat-dapat sa iyo. Kung hindi mo susubukan. Paano mo malalaman na hindi ka karapat-dapat sa akin? Ang buwan at ang araw ay hindi kailanman magtatabi. Tama ba ako? Kung gayon, magkaibigan pa rin ba tayo? Mananatili tayong magkaibigan magpakailanman. Ganoon ba? Kung gayon, alam ko na. Kung gayon, kaibigan. Susunduin kita bukas ng umaga para mag-almusal, ha? CJ, hihintayin kita. Guyan. Patawad. Niloko kita. Gusto ko rin sana na magkahawak kamay na maglakad habang buhay. Pero, Pagod na ako. wala na akong lakas ng loob para mabuhay pa. Patawad. Gayan, ilabas mo ang dating, karisma ng campus heartthrob. Hindi ba't nabasted ka lang? Wala yan. Sige pa.
Kaya ko to. Kaya ko. AMM. Yuyu, tara, labas tayo para mag-almusal. Yuyu? Ginonggo, Bakit ka narito? hinahanap mo si Yuyu, no? Ay, Kaninang umaga, pagkatapos kong maglakad kasama ang aso, Nakita ko siya. umalis na may maleta. akala ko. Nagbakasyon na naman kayo. Ano? May dala siyang maleta. Guyan. Laging sinasabi ng mga tao, magtiis ka pa ng kaunti. Malalampasan mo rin yan. Pero para sa akin, ang salitang tiis, ginawa ko na ng mahigit 20 taon. Pero wala pa ring magandang katapusan. Umalis na ako. Huwag mo akong hanapin. Dahil kahit ako mismo, hindi ko alam kung saan ang patutunguhan. Kung balang araw, narinig mo ang balita tungkol sa akin. Malamang sa panahong iyon, naging hangin na ako. Naging bawat alikabok sa paligid mo. Laging nagbabantay sa iyo. Paalam. Mga bata, paano po pumunta sa Tingru Hope Elementary School? Tingru Hope Elementary School. Eskwelahan namin yan. Kailangan mo pang maglakad ng 3 milya at umakyat ng bundok para makarating doon. Ha? Araw-araw kayong pumapasok, ang layo ng nilalakad nyo. Hindi naman po kalayuan. Sabi po ng nanay ko, basta makapag-aral, gaano man kalayo, hindi na kalayuan. Ikaw po ba ang bagong guro? Kahapon. Sinabi sa amin ni Principal. Halika. Salamat po, ma'am. Simula ngayon, ako na ang bago ninyong guro. Tandaan ninyong pumasok sa klase bukas. Naiintindihan? Salamat po, ma'am. Sag. Hipag. Anong sabi mo? Kanselahin ang kasal. Huwag mo akong tawaging hipag. Kanselahin ang kasal. Sa tuwing naisip ko na ang pakakasalan ni Kim Chuan, ay ang Jiangxing ninyo. Nasusuka ako. Ma. Bakit mo naman sinasabi yan kay Fing? Hindi ko kakanselahin ang kasal. Manahimik ka. Ang kinchuan ninyo. Gusto ang ete, gusto ang kapatid. Kanselahin lang ang kasal ng ganoon-ganoon na lang. Masyado naman kayong mapang-api. Tita, may nagawa po ba akong mali? Kaya ko pong magbago. Akiusap po. Huwag mo akong pakawalan si Kuya Quinquan. Sige na mahal ko si Kuya Quinquan. Pag-ibig. Ang salitang pag-ibig na lumalabas Mula sa bibig mo. ay isang insulto sa mismong salita. Karapat dapat ka bang magsalita tungkol sa pag-ibig? Tama na, Linne. Malaki ang pamilya ninyo, pero ang pamilya Jiang, hindi rin basta-basta. Tingnan mo to, ano ba ang ginagawa mo? Ang mukhang ito, nakaawa-awa, ay mayroong pinakamalaswang puso sa mundo. Linny, baliw ka. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Tsinghe. Lilian Hua. 10 taon na ang nakalipas, noong ikaw mismo ang nagmamaneho at naaksidente. Naalala mo pa ba? 2 minuto na lang, sasabog na ang sasakyan mo. Noong muntik ka nang mamatay. Ano ang gusto mong sabihin? Siyempre naalala ko. Si Tsinghe ang naglabas sa akin mula sa kots noon. Kaya naman, siya ang aking munting anghel. Ang malas na yan, si Jiang Mingyu, hindi ko alam kung saan napunta. Alagang walang utang na loob. Emie, walang utang na loob. Yuyu. Ay hindi walang utang na loob. Ang pinahahalagahan mo at minamahal na si Jiang Xinghe. Ang tunay na walang utang na loob. Ang naglabas sa iyo ay hindi ang munting anghel mo, si Jiang Xinghe. Kundi ang lagi mong sinasabing malas, si Jiang Mingyu. Hindi ba tama ako? Munting walang utang na loob. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tita Queen, Impossible yan. Nang magising ako noon, si Tsinghe ang nasa tabi ko. Si Jiang Mingyu, hindi ko alam kung saan nagpunta. Walang bakas. Siyempre hindi mo siya makikita. Pagkatapos kanyang iligtas, tumakbo siya para humingi ng tulong. Dahil sa pagod, nahimatay siya sa kalsada. Nagkataon lang. Nasagip siya ng driver namin. Naalala ko noon. Si MR Kin namin.
ay nagdala ng ilang dashcam mula sa ibang bansa. Ikabit sa bawat sasakyan. Buti na lang, nakunan lahat. Sa totoo lang, Gusto ko sanang bigyan kayo ng kaunting respeto. Ang video na ito ay mananatiling nakatago. Hindi ko inaasahan na kayo. Ese, Iligtas niyo ang nanay ko. Iligtas niyo ang nanay ko. Impossible. Lilian Hua. Sa loob ng maraming taon, itinuring mo ang bato bilang perlas. Ano ang pakiamdam niyan? Ano ngayon? Si Jiang Mingyue ang anak ko. Hindi ba dapat niya akong iligtas? Ang singhe namin ay natakot lang. Napakabait niya. Mabait? Ang Jiang Winghe nyo, mula simula hanggang dulo, kahit isang hibla ng buhok ay hindi mabait. Tita Jiang, Kung hindi ka, tingnan mo ang anak mo, kung gaano siya kabait. Yargu. Usaping pampamilya namin itong gayon. Pwede bang lumabas ka muna? Ako ang nagpatawag kay Yargo. Tito. May reklamo ka ba? Buti na lang at nakabalik ako agad mula sa ibang bansa. At napigilan ko ang walang kwentang kaguluhang ito. Yargo. Medyo mahina ang utak ng anak ko. Bakit hindi mo na lang siya bigyan ng live demonstration? Jiang Winghe. May dinala ako para sa iyo. Hulaan mo kung sino siya. Pasok. Miss Jiang. Natagpuan ako ang lalaking ito. Sinunod ko na sana ang sinabi mo at bumalik na sa probinsya kasama ang anak ko. Pero natagpuan pa rin nila ako. Ano ang sinasabi mo? Miss, hindi tayo magkakilala. Ang ganyan mong pananalita, hindi ba may nag-udyok sa iyo? Saan galing ang babaeng ito? Nagsasalita ng kung ano-ano. Tita, Hindi siya nagsisinungaling. Malaki ang pinanggalingan ng babaeng ito. ang kanyang asawa, Ay ang kriminal na sinaksak ni Yue bilang pagtatanggol sa sarili. dati. Sa tirahan ni Emarkin, siya rin ang gumawa ng karahasan kay Yue. Siya rin? Anong sinasabi mo? Jiang Winghe. Sa totoo lang, matalino ka. Alam mong gumamit ng backup na telepono para kontakin ang taong gumagawa ng trabaho para sa'yo. Pati ang bank account mo, gumamit ka pa ng institusyon sa ibang bansa. Pero kahit gaano kaingat, may butas pa rin. Ang kriminal na yon, nirecord niya lahat ng tawag ninyo. Nirecord niya. Ang sarili mong boses, hindi mo naman siguro hindi makikilala, di ba? Ang 500,000 na ipinangako ko sa inyo, hindi ko babawasan kahit isang sentimo. Kung kinakailangan, kaya ko ring paghiwalayin ka at ang iyong anak magpakailanman. Singhe. Bakit? Sabihin mo kay Papa, hindi ito ang boses mo, di ba? Ah, Impossible. Singhe. Paano nangyari yan? Gumawa ng ganoong bagay, ha? Qin Chuan. Ito ang Jiang Xinghe na palagi mong pinapaboran. Ito ang Jiang Xinghe na pinili mo matapos mong iwan si Jiang Mingyu. Masaya ka ba? Ang tanga kong anak. Jiang Xing. Bakit mo ginawa to? Sabihin mo sa akin, bakit mo ginawa to? Ha 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 ha. ay naku, Nabooking na. Ang boring. Bakit ko ginawa to? Siyempre, gusto kong mamatay si Jiang Mingyu. Ha 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 ha. Ako. Sa tuwing nakikita ko kayong nagkakamali sa kanya, sinasaktan at sinisigawan siya, hindi ko masabi kung gaano ako kasaya. Kapatid mo siya. Kapatid? Kailan niyo ba siya itinuring na tunay na anak? Tapos ngayon, gusto niyo akong ituring siyang kapatid? Emye, nakakatawa. Mula pagkabata, ayaw ko na sa kanya. Gusto niya ang pusa. Pinatay ko ang kuting. Gusto niya ang pagmamahal ninyo. Kaya kinuha ko ito pabalik. Gusto niya si Kuya Quinquan? Hindi pwede yan. Si Kuya Quinquan ay akin lang. demonyo. Hayop ka. Bakit kita ipinangana? Ito. Ha 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 ha. Nang itinakwil ninyo siya, bakit hindi ninyo sinabing demonyo ako? Nang tawagin ninyo siyang malas, bakit hindi ninyo sinabing hayop ako? Ha? Ay, nga pala. Nakalimutan kong sabihin sa inyo. Sa totoo lang, mula simula, si Jiang Mingyi ang may depresyon. Hindi ako. Sa tingin ko, dapat ay nakahanap na siyang lugar para tapusin ang sarili niya ngayon. Ha 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 ha.
Ako pala ang pinakatanga. Ang taong John. Ako pala. Chi. Hahanapin ko si Yuyu. Chi. Jiang Winghe. Parating na ang pulis. Ang hinihintay sa'yo. Ay ang hatol ng batas lang. Wala akong peke. Sa daan patungong kabilang buhay, kasama ko si Jiang Mingye. Hindi ako mag-isa. Mahal. Nakakalungkot naman. Mga bata, huwag kalimutan maghugas ng kamay bago kumain, sige. Opo. Teacher Yuyu. Masaya ako sa klase nyo. Ako rin. Teacher Yuyu, masaya rin akong nagtuturo sa inyo. Mag-aral kayo ng mabuti. Para makalabas kayo sa bundok at maging taong may ambag sa lipunan. CJ, Opo. Teacher Yuyu. Kumusta po kayo? Ako po ang bagong partner niyo. Nahanap mo na ba si Yuyu? Nahanap ko na. Pupunta ako sa kanya bukas. Swerte naman. Kasama ko sina Tito Jiang at Tita Jiang, sasama sila sa akin. Emmy, Kayo, anong ginawa niyo noon? Bakit ngayon lang kayo kumilos? Sa tingin mo ba may pag-asa pa ako? Wala na. Ang puso ni Yuyu matagal nang wala sa'yo. Hindi mo ba nakita kung gaano karami ang ginawa niyang Master Gu para sa kanya? Gusto ko siyang makita. Yuyu. bakit kayo nandito? Yuyu. Ang dami mong pinagdaanan. Dito ka nakatira. Sa tingin ko, maganda rito. Wala nang mas maganda pa rito. Yuyu, umuwi ka na sa amin ni Mama. Alam na namin ni Papa na nagkamali kami. Ang dami naming nasayang na taon sa'yo. Nahatulan na rin ang kapatid mo. Naparusahan na siya. Umuwi ka na sa amin ni Mama, ha? Sinabi na sa akin ni Guyan. Ang lahat tungkol sa inyo. Wala na kayong kinalaman sa akin. Dito lang ako, hindi ako aalis. Chi. Matagal na tayong hindi nagkita, Ginkin. Sa totoo lang, masaya pa rin ako na binisita niyo ako. Ganito na lang, magluluto ako ng tanghalian para sa inyo. May isang nanay ng bata kakadala lang ng pato sa akin. Gagawa ako ng sabaw para sa inyo. Yuyu, sa wakas na wala ka na sa akin. Sa totoo lang. Kanina takot na takot ako na sumama ka sa kanila. Gaano katakot? Ganito kalaki. May gusto akong itanong sa iyo. Ito ba ang tanong? Tunay ngang isang pure love warrior ka. Magtatanong ka ba o hindi? Mawawala ang pagkakataon. Gusto mo bang maging girlfriend ko? Gusto ko. Gusto ko talagang maging girlfriend mo. Talaga? Pumayag ka na. Sa wakas, pumayag ka na, Yuyu. Nahihilo na ako sa pag-ikot mo. Ibaba mo na ako. Sa ating buhay, marami tayong makikilalang tao at pangyayari. Ang pinakamahalaga ay makahanap ng isang tao na hindi ka iiwan kailanman, ililigtas ka sa kapahamakan, at walang pasubaling magtitiwala sa iyo. Guyan, sana ay maging maganda ang ating samahan mula ngayon.